Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibu natin, Marcos resign. Yan, nagtatanong mga kababayan ha. At ito pa, case dismissed na. Nako, immature ang justice system. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Sawaya ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Sen mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, mag-share ulit tayo ng mga nagtitrending na mga balita sa mundo ng social media. At ito nga po, tulad nga po ng nasa thumbnail natin, nagtatanong po tayo kung Marcos resign na ba? Dahil po sa post na ito mga kababayan, okay? Nagtatanong lang din po tayo. Ayon po kay Vice President Sara Duterte, kaya hindi lang naman natin pwede sabihin na Marcos resign. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Sa palagay nyo mga karibu natin, tama ba? Wala akong masabi, no, mga kababayan. Baka mamaya patawag tayo sa sa nila, sa hearing na yan. Wala naman tayong pamasahe. Well, anyway, sasabihin pa rin natin ating opinion. Total, part of democracy, yung pagpapahayag po ng ating opinion, mga kababayan, no? Sa palagay niyo po ba may basihan ang sinasabi ni Vice President Sara Duterte, no? Na hindi maayos, no? Walang pinapakitang maayos na pag-iisip at pamumuno sa ating bansa itong si President Bongbong Marcos Jr. But anyway, sa tingin ko lang kasi pag nagsasalita kasi minsan, no? Diba, pag nagsalita ka, you can process it muna sa utak mo, diba? Ipaprocess mo muna yung sasabihin mo. Ngayon, pag na-process na yan, sasabihin mo na, di ba? Pero minsan kasi pag nagsasalita si President Bongbong Marcos Jr., mga kababayan, no? Hindi natin maintindihan, no? Kaya mukhang may basihan nga itong sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Well, anyway, Marcos resign po ang sigaw doon sa The Hague. Kahapon po yan mga kababayan, doon po sa titipon-tipon ng ating mga kababayan sa The Hague, the Netherlands. Yan mga kababayan, no? At isa nga ito sa naging statement ni Vice President Sara Duterte. Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Nako. Eto naman mga kababayan. Ito pala yung binigyan ng reaction ni mamaya basahin ko yung reaction ni Attorney Claire Castro about dito supal pa rin nabulol na ganyan yung supal palin natin mamaya, okay? Gusto niyang umuwi, sabi ni ito si Vice President Sara Duterte po nagsasalita dito, gusto niyang umuwi, no? Sabi ko rin sa kanya yon. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino ka. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. At sinabi niya sa akin, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas, no? Talang uwi na si former president, mga kababayan. So, dito hinahambing, no? Ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ama, si former President Duterte, kay Ninoy Aquino, mga kababayan. Ito naman po ang sagot ng Malacanang. Ito naman po si Ate Claire, si Yusek Claire.
So yan na. Sabi naman po dito ni Attorney Claire Castro, hinahalin tulad ba ni BP Sara ang kanyang ama sa yumaong Ninoy Aquino? Napakalayo pong ipagkumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino. O, bakit daw? Na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Kaya ang tanong, naging presidente pa. Diba? Hindi naman eh. Mas tinais po ni dating Pangulong Duterte na ikumpara ang sarili niya kay Hitler. wala nga sinabing Hitler eh. Ito, nagdagdag na naman to mga kababayan. Oh, baka ma-fake news ka ha? Oh, kala ko ba ayaw nyo sa fake news? Wala namang sinabi doon sa kaninang statement na Hitler ang gusto niya. Well, anyway, hindi na gets na eh, no? Yung pag-uwi ni Ninoy, yun po ang gustong ihalin tulad. At wala rin kaming mga Duterte supporters, wala rin kaming, ako personal ayaw ko rin ikumpara si former president dito kay Ninoy in terms of sa ginawa nila sa Pilipinas. Wala naman silang ginawa eh. Buti pa si Pangulong Duterte may ginawa, mga kababayan. Ang gusto kong, Attorney Claire Castro, ang ibig pong sabihin ni Vice President Sara Duterte, yung pag-uwi. Di ba nang umuwi si Ninoy Aquino, ginurgur? Ulyanin ka po ba? O, ipapaalala ko po sa iyo kahit hindi ko pa masyado yan. Okay? Nung umuwi si Ninoy na ginurgur, ang ibig sabihin lang ni Vice President Sara Duterte, pag umuwi ka, gurgur ka rin. Hindi, they are not talking about crimes dyan, mga kababayan. No? Ewan ko lang ba kung bakit kakaiba kakaiba mag-process ng sinasabi, ng mag-analyze, di ba? Kakaiba po. Si Attorney Claire Castro, mga kababayan. Ito pa, pangalawang point. Pag umuwi dito si Pangulong Duterte, may mga nakaabang na mga trahidor na naman. Yun eh. May mga trahidor po dito sa Pilipinas. Kaya malamang sa malamang matrahidor talaga si Pangulong Duterte ulit. Did you get what I'm pointing out, mga kababayan? Hindi po itong sinasabi na hindi naman siya talagang hindi. Kasi yung pag-uwi yung pinag-uusapan. Attorney Claire, yung pag-uwi po ni Pangulong Duterte ang pinag-uusapan na baka maninoy siya. Diba? Nang umuwi si Ninoy dito, anong nangyari? No? Ayun. Natulog ng mahimbing, mga kababayan. Baka yun din ang mangyari kaya dating Pangulong Duterte dito. Ang matulog ng mahimbing pag umuwi siya dito sa Pilipinas. Pero maging ano pa man, mga kababayan, uuwi at uuwi yan dito sa Pilipinas. Ito ang tahanan niya, mga karibin natin, okay? O, ano masasabi nyo dito sa ni Attorney Claire Castro komento? Nako, mukhang palitan nyo na kaya to. Yung opinion lang yan, ha? Eto pa, mga kababayan. Nako, si Karaps. Paparusahan ang mga maninira. Aba. Grabe naman ito. Sabi po dito sa UNTV 8 hours ago, mga kababayan, maaaring patawan ng contempt at posibleng ipag-utos ang detention sa Kamara ng mga maninira sa House Triple Committee. Talaga ba? Batas po ba yan? Or rules lang ninyo? You know what, mga kababayan? Ito representative, sino ba ito? Karaps, nakalimutan ko lang yung niya. Paduano yan. Representative Paduano. Criticism, sometimes you see it paninira, no? Yung pagkikriticize ng taong bayan sa inyo, parang nakikita nyo paninira.
Pero ang kritisismo po, ang pag-criticize sa inyo diyan sa taga-gobyerno is part of being democratic country. Parte po yan ng demokrasya. Ang pag-criticize po sa inyong mga opisyal ng gobyerno. Sino ba ang tangang Pilipino na mag-criticize na lang na mag-criticize sa inyo kung ginagawa ninyo ang inyong trabaho ng tama? Di ba? May sira na yan sa ulo, di ba? Ako na magsasabi sa iyo, Representative Paduano. May something na po ang taong naninira sa taga-gobyerno na ginagawa naman ang tama. Pero mas may sira, yung taong nakikita niya nangang ginagago na ang taong bayan, hindi pa nagsasalita. Saan kayo doon, mga kababayan? Baka parusahan tayo nito, ha? Hindi ko kayo sinisiraan, ha? We're just making comments. Kung tinitake nyo po itong sinasabi ko as criticism, no? Ang masasabi ko lang po, criticism is part of democracy. For betterment of the nation. Hindi naman po no? Once kasi na-criticize kayo, ina-absorb nyo as a negative agad, no? Be constructive po. Ang tanong agad ninyo sa sarili ninyo, bakit kaya ako tinitira ng mga ito? May ginawa ba akong mali? Diba? Yun ano sa palagay nyo, mga kaubayan? Nako po, talagang paparusahan ang mga maninira at posibleng i-contempt sa kamera. Ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Ito po yung nasa thumbnail natin kanina, no? Na immature ang justice system. Kasi sabi po ni SOG Boying Rimulya, immature ang justice system ng Timor-Leste. Tama ba? Tingnan natin. Justice system ng Timor-Leste immature. Ayon po kay Rimulya. Teka lang, ha. Ang tanong nga dito, may ebidensya ka po ba? Ito ang sabi niyo, mga kababayan. UNTV News and Rescue 1 hour ago. Pinagkakakitaan umano ng ilang individual, partikular sa Timor-Leste. Ang kaso ni dating Congressman Arnolfo Arnet Teves Jr. Ayon kay Justice Secretary Crispin Rimulya. Matinding accusation to. Pinagkakakitaan. Meaning, may bribering nangyayari. Ang tanong, mga kababayan, mayroon po bang pinanghahawakan na ebidensya si SOG Boying Rimulya kaya niya nasabing pinagkakakitaan ng Timor-Leste, justice system ng Timor-Leste, no? Si Congressman Teves. Or, opinion lang ito, mga kababayan, or this is based on their own experience, mga kababayan. Dahil pinagkakakitaan din nila. Siguro, hindi natin malaman. Yung justice system ng Pilipinas. No. Ito ay kumpara natin. Immature daw kasi yung Timor-Leste, yung justice system. Sino bang mas immature? Tayo na Pilipinas na ibinigay natin si former President Duterte sa mga dayuhan na hindi man lang idinaan sa korte ng Pilipinas. Sige nga, which one is immature? Or sa Timor-Leste na naninindigan na mayroon silang hustisyang gumagana. Mukhang may mali sa dito, no? Tayo na Pilipinas na ibinigay natin si former president sa ICC, hindi immature ang justice system natin. Even though it's hindi dumaan sa
Philippine court si former President Duterte. So hindi immature ha, hindi tayo immature. Ang Timor-Leste mga kababayan, immature sila dahil sa paninindigan na may batas sa kanilang syudad, sa kanilang country. Gumagana ang kanilang justice system, mga kababayan. May something wrong talaga dito. O kayo, ano pong masasabi niyo dito, mga kababayan? No? Hindi ko rin maintindihan si OG Boying Rimulya. Well, anyway, intindihin na lang po natin, mga kababayan. Wala rin naman tayong magagawa. Yan po ang kanilang ano ba ito? Opinion ba ito or ano ito? Talagang anyway, ano man ang maging stand nila dito, no? Sana panindigan nila. Baka sabihin ng Timor-Leste, can you give us evidence na sinasabi mong pinagkakitaan namin, no? Si Arne Teves. Nako, lagot na. Baka ma-ICC pa kayong lahat. Sabagay, kung mag-ano kayo dito, di ba sabi nyo nga, failure ang justice system natin. Sabi ni OG Boying Rimulya. Sabi naman po ni Atty. Claire Castro, hindi patas ang hustisya sa Pilipinas. Ngayon, kung kakasuhan po kayo, dumiretso na po kayo sa ICC. Di ba? Doon na po kayo magreklamo, maghain kayo ng doon na kaso, okay? Ano man po ang inyong reaction dyan, i-comment nyo na lang mga kababayan at eto na nga. Pakinggan natin at bigyan natin ng reaksyon ang video nito. Ito na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Sadyang nagulantang ang buong Pilipinas, pati sa ibang bansa na may mga Pilipino. Dahil sa tila wala di umanong due process sa pag-aresto o ang iba ay tinatawag na pag-surrender ng gobyernong Marcos sa ICC or International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Senator Amy Marcos pinangunahan ng hearing sa Senado. Ito'y kaugnay sa di umano'y illegal na pag-aresto at pag-surrender sa dating Pangulo at kung tama at binigyan ba ito ng due process. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutan mag-like, subscribe at click ang notification bell para mas maging updated ka pala sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, sadya di umanong nagkabuhol-buhol na ang mga sagot ng mga di umano'y mga gabinete ni Bongbong Marcos sa naganap na pagdinig sa Senado patungkol sa iligal na pagkaaresto dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Isa na nga di umano dito ang di umano'y nagtatapang-tapangan na si General Nicolas Torre III, na tila ito na ang hindi talaga nagustuhan ng taong bayan, lalo lang ng mga pro-Duterte supporters, dahil sa tila di maayos na proseso o due process sa ginawang pag-aresto at ang ginawa di umano nitong pambabastos kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa mga abogado nito, at agad-agad isinakay sa eroplano at ipinadala sa The Hague, Netherlands, na di pa umano nakatanggap ng warrant of arrest. Kung ating matatandaan, una nang sinabi na sa isang media interview, sinabi na ni Secretary John B. Rimulya na sila ang nagplano sa pag-aresto sa dating Pangulo. Ito'y binuo di umano nila Secretary Eduardo Anyo, Secretary of Defense Teodoro Gibo, ni Secretary John B. Rimulya at ng Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit ito'y itinang ginawa ni Secretary Eduardo Anyo na kabilang siya sa nagplano sa pagpapaaresto sa dating Pangulo. Batay na rin sa pagbubunyag ni DILG Secretary John B. Rimulya, tila hindi di umano malaman ng mga gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos kung paano malusutan ang mga tanong ng mga senador, dahil nabulgar na nga ang napakaraming paglabag sa karapatang pantao ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, at ang sobrang nakakadismaya pa ay ipinadala pa siya sa kamay ng mga banyaga upang litisin, na kahit gumagana naman ang ating mga korte at ang mismong ating bansa ay hindi na kumikilala sa jurisdiksyon ng ICC. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawaya ang bayan ko sa magnanakaw na tao.